Hello, magandang araw sa inyong lahat. Itong ulit si Jude, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. And ngayong araw is magtatanim ulit tayo ng mga seeds. Yung ibang mga seeds na itatanim natin for spring yan. So una, i-check muna natin yung mga tinanim natin last time, yung mga eggplant, pepper, saka mga tomato. Kaya, tara, check natin. So ito yung pepper, yan. King of the North, sweet pepper. Yan, malalaki na sila. Meron tayong anim dyan. Tapos mga naman to, Nagasaki long eggplant. Ito, meron tayong 14. Ito, 14 yung tunin natin. So yan, lumalaki sila. So hopefully by April is ready na yung mga to para i-transplant sa ating garden. And so check natin yung mga tomato. So yan. Mga tomato. Meron tayong tatlong variety. Ito apricot zebra, raspberry layana naman mga to. Tapos better boy. Laki na sila. So yeah, mag-sow na tayo ng seeds. So ito yung mga kailangan natin para sa ating pagsusow ng seeds. Ito yung ating homemade na seed starting mix, different kinds of seeds, yung ating mat para hindi magiging makalat yung seed, yung mga soil, tray para sa ating mga pots. Yan. Ito mga pots natin. Medyo malalaki siya para hindi na natin kailangang i-transplant pa sa sa bigger pots. Para diretso na siya transplant sa garden. Tapos syempre ating tubig. So tara, start na tayo. So yeah, usually end of February to early March nagsusow tayo ng ating ibang seeds na pang spring planting. Pero nung January, nagsow na tayo ng ating tomato, pepper, saka eggplants kasi yung mga inis, matagal silang lumaki. Tapos yung ito namang ibang to, mabilis naman silang lumaki. Kaya i-plant natin sila medyo late, towards late winter na. So ito yung mga itatanim natin. Sweet Jenny or Golden Jenny cantaloupe, zucchini. Ito is ibang variety. Long white of Palermo. Tapos butternut squash, sunflower, black beauty zucchini, the jubilee watermelon, tapos kalabasa, to gourd, Armenian cucumber, ito Hell's jumbo cantaloupe, okra, tapos ating mga marigold. Yan. Tara, mag-sow na tayo ng mga seeds. So una, i-pre-moisten natin yung ating seed starting mix. Itong mix natin na to, mayroon tayong previous video kung interesado kayo. Check nyo yun, i-click ko yung link sa description down below. Yan, i-click ko, check nyo kung interesado kayong malaman yung recipe. Pero basically to, 2 parts na peat moss, 1 part perlite, saka 1 part na worm casting. Yan. Tas i-pre-moisten lang kasi mahirap tong sabi ko nga mahirap tong i-moisten pag nasa tray na, nasa potting trays na. So yan, na-pre-moisten na natin. Unahin natin yung ating dwarf marigold. Mag-sow tayo ng
mag-sow tayo ng madami, tapos ikalat lang natin sa ating garden. Okay, so nalagyan na natin yung ating seed trays. Tapos lang, sundan nyo lang yung instruction ng inyong seed packets. So ayan, tapos na. Grabe. Ang liliit ng mga seeds kaya ang hirap. So anyway, meron tayong mga 110, 110 na kung sakaling mag-sprout lahat to, 110 na marigolds. Ayan. Kalat lang natin sa garden kasi ito maganda siya kasi madami siyang benefits. Nag-attract ng pollinator, nagre-repel ng mga insect. So after natin i-sow, diligan lang natin. Kasi alam niyo naman, pag na-contact sa moisture yung seeds, magsisimula na yung mag-germinate. Tapos na tayo sa ating marigold. Next is Black Beauty Zucchini. So mag-ano tayo ng 5 plants. Ayan, magsusuot ng 5 pots. So ito naman is half inch yung depth niya. Ayan. Sundan nyo lang yung instruction ng seed packet. Maglagay tayo ng tigda 2. Tapos pag nag-sprout silang 2, tanggalin natin yung isa. Tapos ito, ilagay natin sa grow bag. Tapos ipwesto natin sa harapan. Tapos syempre importante yung label. Labelan natin para hindi tayo malito pag nag-sprout na ng mga to. Kasi ito magkakamukha sila yung mga zucchini, cantaloupe, watermelon, kakamukha. Ayan. Tapos next sunflower, mammoth sunflower. Ito naman, ilagay din natin ito sa harap sa garden. Na natin, sa garden siya, hindi na siya sa paso. Ito, mammoth, ito ata yung malalaki yung malalaki yung sunflower head niya. Parang yung last year, yung inuwi ni Eli from field trip nila. Malaki yun eh. Next, winter squash ito. Butternut squash.
apat. Maglano tayo ng apat. Tapos ito naman, ilagay natin sa may trellis para umakyat sila doon. Okay, next, zucchini. Yan. Ibang variety to. Long White of Palermo. Ito is, from Baker Creek. Tanim tayo ng dalawa. Tapos ito ilalagay natin sa sa harap din, pero sa siya sa ground. Hindi siya sa grow bag. Next, Armenian cucumber. So first time natin itanim to sa ating garden, so tignan natin kung paano siya magpo-perform. To vining, kaya ilagay natin sa sa may trellis area. So next, Sweet Jenny Cantaloupe. Ito, yung seeds is from last year's harvest. So nag-collect tayo ng seeds sa ating mga previous cantaloupe harvest. Ito masarap to eh. Matamis. Although medyo maliliit, pero masarap siya. Ito naman, magtatanim tayo ng 10. So ito ilalagay natin under sa sa trellis ng butternut squash. Lagay natin lahat doon. Sunod, Hell's Jumbo Cantaloupe. Ito, first time din natin itanim to sa ating garden. So, tignan natin kung paano. So, ito, ikalat lang natin yung isa sa may trellis area. Tapos yung isa, yung dalawa, ipa-sprawl natin sa harap. Yan. Magtanim tayo ng madaming cantaloupe kasi gustong-gusto to ng mga bata eh. Saka gusto ko yung cantaloupe na medyo crunchy. Hindi yung yung parang mushy. Ayan. Kasi mostly binibenta sa store mga mga mushy. So, naubusan tayo ng seed starting mix. So, magtimpla na lang tayo. Buti may mga pa tayo, may mga gamit. Yan. So, una, ito, worm casting. So, yung ratio niya is 2 parts peat moss, 1 part worm casting, saka 1 part perlite. Yan. So, unahin natin yung worm casting. So 1, 2, 3. So 3 worm casting, 3 perlite din. So 1, 2, 3. Tapos 6 na 6 na peat moss,
Ito very fine ha, na ano ko to, na screen ko. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan. Tapos mix lang natin. So next, Jubilee watermelon. Ito first time din nating itanim to sa ating garden. Kasi nung previous seasons, crimson watermelon yung tinatanim natin. Dalawa, magtanim din ng dalawang plant. By the way, yung watermelon is same place yung pagtatanim natin sa harap. So ilagay ulit natin doon para medyo maluwang-luwang yung kanyang pag sprawlingan. Yan. So next, ito, kabocha, sweet mama. Ano to? Kalabasa. Ito yung parang kinalakihan kong kalabasa, yung mga ganitong itsura. So first time ulit natin itanim to sa ating garden. So tignan natin. Hopefully maganda yung kanyang performance. So tatlo yung itatanim natin. Yung isa, ipa-sprawl natin sa harap. Tapos yung dalawa is dito naman sa likod, ipa-sprawl natin. Kasi ito sabi niya hindi siya masyadong nagsa-side shoots. So lang siya, parang isang vine lang. Next naman is gourd. Upo. Sa Pilipinas, upo. So ito, itanim naman natin to sa sa may mga bandang raised bed. Mayroon tayong doon, pergola. Doon siya magva-vining. Doon siya aakyat, yan. So ito, first time din natin itong itanim kasi matagal ko nang nahanap itong seeds eh. Buti nakita ko sa True Leaf Market. So, tignan natin kung paano. Kasi nakita ko yung kapitbahay namin. Mayroon silang tanim na upo nung last year. So, hopefully matolerate niya yung hot weather. Okay, huli na to. Huling seed. Okra. Yan. Okra. Sarap to, okra. Kaso, ayaw ni Mrs. Anyway, para sa akin na lang. Saka ipamigay sa mga kaibigan, kapamilya. Ito naman, 6. Yung pagtatamnan natin doon sa may pinagtamnan natin dati ng mga eggplant. So, tanim tayo ng 6 doon. Meron tayo ngayon doon kasalukuyan may doon yung in-overwinter natin na eggplant. May 2 plant doon. So doon isama natin tong okra. So i-sum up natin yung mga tinanim natin, yung mga tinanim natin para sa ating spring and summer garden.
So, last month nga, nagtanim tayo ng eggplant, pepper, bell pepper, saka tomato. Yan. Tapos ngayon, nagtanim tayo ng mga mga cantaloupe, 2 variety, watermelon, gourd, kalabasa, winter squash, okra, marigold, tapos cucumber, yan, Armenian cucumber. Tapos meron tayong pinapa-sprout na chayote. Nasa garahe, tapos nasa likod din. Yun is ilalagay natin, isasama natin sa trellis ng gourd. Yan. Ay, may din pala. Sunflower. Yan, nagtanim din tayo ng sunflower. Tapos mga zucchini. Yan. So lahat ng tinanim natin is kinakain namin. Hindi kami nagtatanim ng hindi namin kinakain kasi sayang, di ba? Sayang yung pagod, pera. So, yeah, ilagay lang natin 'to lahat sa sa may ating grow light. Huwag na nating ilagay sa sa heating mat kasi baka mabilis silang lumaki eh. Baka baka ma-root bound sila. Yan. Kasi plano natin is by early April i-transplant lang 'to sa ating garden. So mayroon silang 1 buwan para lumaki. Tapos, yes, I think sa next video, gawa tayo ng seed starting mix. Yan. I think yun yung gagawin natin sa susunod na video. So, abangan niyo yan. Tapos, yeah, tara, lagay natin ito sa garahe. So, yan. Tapos na nga tayo. So, nag-sow tayo ng mga seeds. Tapos, nagtimpla na rin tayo ng ating seed starting mix. Yan. So, next video, gawa tayo ng solely seed starting mix video. Yan. So, abangan nyo yan sa susunod. Thank you again. Thank you so much for watching. Thank you so much for those who have subscribed. Thank you so much for supporting our small channel, and we really appreciate you. Thank you for everything. Yan. Tapos yan, nandito na sila sa ating grow light. Yan. So basically hindi na natin ilalagay sa ito, hindi siya nakasaksak. Hindi natin ilalagay sa heating mat kasi nga baka mapabilis yung kanilang paglaki, baka hindi tayo abutin ng ng tag-init. So yan, baka ma-root bound sila. Yan. So yep, kita-kita ulit tayo sa susunod nating mga video, and ingat po kayo palagi. God bless you always. Bye!